may banat siya kay Chis Escudero. Ito po ay patungkol, mga boss chief amo sir, doon sa talumpati. Sa talumpati ho ni Chis Escudero nang sinasabi may siniwalat. Parang wala naman, parang nagkwento lang, parang inulit lang ni Chis Escudero yung mga ine-ebas at palagi ho na sinasabi ng mga DDS. O eto, Bugi Arellano, Mark, palaging lukot ang muka ni Marcoleta. Ba't ganun? Ako ho, mga bossing, ako nakaganyan ako. Masakit na sa ulo eh. No? Hindi ho tatagal yung mukha ko ng gano'n na 1 minuto eh. Totoo, masakit dito sa ulo. Ewan ko kung bakit laging sumangot yung si Marcoleta. O ngayon na, pakinggan ho natin si Jam Magno, mga kababayan. Yes, good morning, magchika sa Tagamay. I want to talk about yesterday's Chiz Escudero so-called expose. Yan, expose daw kasi. Wala naman ho ako narinig na expose dito. Wala nga akong narinig na pagpapaliwanag kung paano ididikit si Martin Romualdez. Nabanggit niya, meron daw, sumisigaw daw yung mamamayang Pilipino. Magnanakaw, Martin, magnanakaw. Yun yung pinakita. Pero yun ho, mga kababayan, epekto ho yun kasi nung mga idol ng mga DDS nakasisigaw. Si Martin magnanakaw. Alam niyo naman ho, ang mga DDS, mga boss chief amo sir, yan po yung mga wala ka kwenta-kwentang tao. Yan po mga bossing, yung tipo bang magsabi ka ng isang kataga, paniniwalaan na kahit wala kang ipakitang ebidensya. Sa madaling salita po, mga boss chief amo sir, uto-uto. No? Wala na pong ibang mas magandang word para gamitin sa kanila, kundi uto-uto. Sabihin mo, oy, kumain ng ebak, yung kapitbahay ninyo maniniwala kahit wala ka ipakita ebidensya. O yun po. No, yun ang resulta ng pagsigaw-sigaw ng Martin magnanakaw. Si BP Sara kakasalita ho kasi niyan ng ganyan. Si Martin Romualdez ganito, may binitawan na nga na namang 1 beses, di ba? Si Inday Sara, ano binitawan niya? Si Martin Romualdez daw ay tumatanggap ng pera galing sa mga illegal na sugal, sabi. Wala naman po pinakita ebidensya, wala po pinakita o pinarinig sa ating mga pagpapaliwanag, di ba Tina B? Basta ganun lang, Carla, Tato, kalahi yata ni si Mangyan, si Mangot, si Marcoleta. Okay, tuloy! First of all, I want to say that whoever wrote that script should be fired. Uy! Di ba si Cheese ang nagsalita doon? Ibig sabihin, hindi si Cheese? Bakit kaya kung sa bagay, parang ang parang ang gaan-gaan, parang walang kalaman-laman masyado. Same lang, parang sabi ko nga ho sa inyo, ilang beses binanggit yung, pagka ikaw ay nagturo, 3 daliri ang nakaano sa iyo. Parang ganun lang eh. Tapos inulit-ulit lang yung laging mga sinasabi ng mga DDS vloggers, mga DDS na mga should be fired. Because it's so hard to believe that Chiz Escudero himself wrote that. Because what the hell? Hindi kasi totoo naman si Chiz Escudero. Alam niyo ho, isa ako sa humahanga dati kay Quezon. No? Isa ako sa napapabilib. Kung mapapansin nyo, mga kababayan, halos parehas na parehas po yung galing namin pagsasalita ni Chiz Escudero eh. Lalo na pag gumamit kami ng mga word eh. Iniangat yung sarili, lalo na pagka gumamit kami yung mga salita na magkakaparehas ng ibig sabihin. Parehas na parehas kami ni Chiz Escudero. Hindi, humahanga ako ka dyan sa taong yan. Kaya lang ho, nasira na mga boss chief amo sir, simula nung Portwid na. Doon siya nasira sa mamamayang Pilipino. At naniniwala ho ako, hindi lang ako ang nagagalingan kay Chiz Escudero, pati ho kayo dati. Pero nung nagka-Portwid na, wala na. Tinabangan ang taong bayan sa kanya. Nandiyan na si Alaga. Nandiyan din si Sir Bench. Boss Mark, may naengkwentro ako, DDS ngayon. Ang pangalan, si Jay Summer. Dyan lang si Jay Summer. Hayaan nyo lang sa dyan. Tuloy. That was not an expose from a lawyer.
No. That was an audition piece for him to be vice president to Sara Oo. Duterte in 2020. Kaya pala nando si Sara Duterte sa likod, nanonood, Sa bagay nga. 'Di ba? Kasi tingnan niyo ho ang pagkakaiba nung kagaya nila Senador Ping Lacson. Yan, hindi yan hindi yan lawyer si Senador Ping Lacson. Kapag ka nagsalita, may kaakibat na ebidensya. Kagaya nung sinasabi ni Chis Escudero, kaya ho tayo nag-aaway-away dito ay walang iba kundi sa nag-iisang tao lamang po. Ang pangalan niya ay Martin Romualdez. Ganun ho. Inaabangan ko no? Inaabangan ko kung paano kaya o ano kaya ang sasabihin ni Boss Chis dito na si Martin Romualdez ang nagpapagulo at nagpapaaway-away sa kanila. Kumbaga kailangan suporta agad di ba? Hindi pwede yung style na babato ka. Sasabihin mo pinagkakagulo-gulo tayo ni Martin Romualdez. Kailangan with matching ebidensya. Ito, tingnan mo ang ginawa ni Martin Romualdez dito. Pinag-aaway si Senator Ping Lacson at kaaway si Joel Villanueva. Ganyan. O tingnan mo yung action niya. O tingnan mo, binubuyo niya. O ganito, ganyan. Walang ganun Kulang. Pang DDS style lang ho yun. Mga bossing. Kailangan laging merong ebidensya. The moment na sabihin mo na yan, dehins pwede, mga bossing. Yung tipo bang sa susunod na yung ebidensya. Kailangan, the moment na ibuka mo yung bibig mo at papatamaan, pupunteryahin mo na yung taong yon, may kaakibat na agad na ebidensya. Kapag wala, nako, sabi ng mga mamamayang Pilipino, another DDS style na naman yung ganyan. Magsasalita na naman, maninira na naman, magtuturo na naman, at pagkatapos, wala na namang ebidensya. Di ba? Tagal na nilang ginagawa yan, yung mga DDS. Tuloy. 28. OMG. Then how is that gonna play with Amy Marcos in the mix? Aside sa magpaliwanag ka sa presinto, you guys have to deal with that first. I also want to talk about the fact that since you insinuate, since you make it seem like the speaker is running everything, then let's talk about the facts, shall we? Yan. Katotohanan daw. Tingin ko, mas maganda pa tong live ni Jam Magno kaysa doon sa sinasabi ni Chis Baka ito merong papakitang mga ebidensya. First of all, if it's the speaker that's running everything in this government, then what is the use for you? What is the use for 1, 2, and 3? If it is the speaker that is responsible for everything, running the whole show, having all of these insertions, then why is yours in the Senate bigger? Correct. Oo nga naman. Di ba? Tsaka bakit hindi natuloy yung impeachment? Bakit mas malaki ang insertions ninyo? Ako! Ngano? Sandali. Yung pala ibig niyang sabihin, yung insertion, bakit mas malaki daw ang insertion ng mga senador kesa doon sa kabila? Mas dako ang inyong insertions kesa sa Congress.